Isang mainit na gabi po sa inyong lahat. Init, no? Grabe. Okay, tapos din yan. Lahat naman ng pinagdadaanan natin matatapos. Di ba po, no? Okay. Tumatagal lang, pero okay lang yon. Alam po ninyo sa Ebanghelyo natin, nagbigay na ang ating Panginoon a hint na isusugo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. So, yung konteksto nito, yung Last Supper pa din, no? Na bago maganap yung pagdakip sa ating Panginoon, yung pagpapahirap sa Kanya at yung pagpapako sa Kanya, pinahayag niya na sa mga alagad na isusugo ang Espiritu, of course, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. At yun ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na magpatotoo sa Kanya. Diba? And we know that we are looking forward for the celebration of the Pentecost Sunday, no? Sa May 23, ang pagdating ng Espiritu Santo. And that is also, we consider the birth of our church, ang pagsilang ng simbahan sa pagdating ng Espiritu Santo, because the apostles were filled with the Holy Spirit, no? The power of God unleashed, no? To the apostles. Talagang nagpatotoo na sila. Naging matapang sila. Nabuksan pa ang kanilang isip. Mas naunawaan nila ang misteryo ng kaharian ng Diyos. At nakaya nila na ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Aside from the fact na handa rin silang ibigay ang lahat hanggang sila'y mamatay, no? Totoo yung sinasabi ng ating Panginoon, kayo ang magpapatotoo. Sila. Kaya nga ang ating pananampalataya ay nasa pundasyon ng mga turo ng mga apostol, because they are witnesses to Christ. Nakita nila, nakasama nila ang Panginoon. Hindi po ba, no? Parang hindi natin pwedeng kontrahin yung mga taong nakakita, nahawakan din, no? Ang ating Panginoon. And they witness, no? The works of our Lord. Sila talaga. Kaya yung kanilang patotoo sa ating Panginoon is very credible. And now, that is something, no, that of course that also becomes the foundation of our church, the doctrine of the church. Diba? Ngayon, alam natin na yung Espiritu Santo ay tinanggap na din natin, no, bilang mga binyag Kristiyano. Alam ba ninyo yon, no? Kapag bininyagan tayo, we receive the Holy Spirit, no? And we confirm, no, our faith when we are confirmed. Siguro kaya confirmation ang tawag doon, no? Kasi nasa tamang edad na tayo, then we confirm it, no? Na kaya na nating isabuhay yung tinanggap nating pananampalataya at yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na yon na tinanggap natin. When we come to the right age, kaya na nating i-actualize talaga. Put it into action, into practice. Diba? Alam niyo, mababasa niyo yan sa mga aklat ng propeta. Kay Isaías, no, na iginuhit na ng Diyos sa puso natin. Okay? Ang kanyang aral. At yun, yung pagdating ng Espiritu Santo. Ginuhit na yan sa atin. Alam natin ang tama at mali, ang mabuti at masama. Okay? Hindi na natin kailangang hanapin sa mataas, sa kalawakan o sa kalaliman ng dagat. Hindi na natin kailangang hanapin doon. Because God have already written, no? Okay? His law and precepts in our hearts. Kaya magandang tanong ko yan sa inyo, alam niyo ba ang mabuti at masama? Yes or no? Alam niyo po ba yung mabuti at masama? Yes or no? Yes or no? Yes!
Alam natin yun. Alam natin na pag hindi sa atin, wag nating kunin, di ba? Alam natin na kapag tayo ay may kaaway at tayo nagmura, hindi maganda yon, hindi natin dapat gawin. Di po ba? Alam natin yun eh. Nakaguhit na sa ating puso. Okay? Alam natin na dapat maging tapat tayo. Sapagkat ang pagtataksil ay alam nating mali. Di po ba?
dapat po makita natin hindi lang ang itsura natin. Dapat makita natin ang mukha ng Diyos sa atin. Alam nyo, minsan masyado tayong mabait eh. Sinasabi natin, sana makita mo ang mukha ng Diyos sa ibang tao. Which is of course, tama naman. That's good. When you serve other people, you serve the Lord. Pero tinignan niyo ba sa sarili ninyo ang mukha ng Diyos? Dapat yun ang tignan natin. Siguro masyado lang yung image ng pagbiyak ng puso ng tao, hindi naman totoong gano'n na bibiyakin mo puso mo, pero yung pag biniyak mo yung puso, ano kaya makikita doon? The Holy Spirit present in us. Pero hindi natin nakita kasi minsan we focus on other. Sila ang mukha ng Diyos, pero tayo din ang mukha ng Diyos. Kaya po pag nakaharap tayo sa salamin, sana makita natin ang Panginoon. Okay? Well, sa minsan, tingin natin sa sarili natin, mali, tama yung iba. Yun naman yung parang opposite ng mga masyadong hanga sa sarili. Siyempre, you want to be humble, okay? Yung iba na lang ang mabuti, ako hindi. Denying that you are also the temple of the Holy Spirit, who should witness to the Lord. Kaya nga po ang ganda ng titulo ni Maria, Maria, salamin ng katwiran o katuwiran. Matuwid. Di ba alam naman natin, ang mag-anak na yan, matuwid sila. Okay? Bakit si Maria salamin ng katwiran para sa atin? Kasi minsan, hindi natin makita ang mukha natin sa salamin na matuwid dapat. Now try to look in your image, looking at Mary or seeing Mary reflecting how blessed you are. Na katulad ni Mariang tumanggap ng mabuting balita ang Panginoon, in the same way that we also receive the good news and the indwelling of the Holy Spirit. Kaya nga, pagka sinasabi nating si Maria ay salamin ng katwiran, bagamat wala tayong masyadong maririnig kay Maria, okay? Tahimik si Maria, no? Pero ang daming sinabi sa kanya ng mga tao, ng mga writer. Dami nilang masasabi kay Maria ng kanyang pagiging tunay na ina ni Jesus, reyna at alagad. Kaya nga tawag sa kanya, the model of discipleship. Siya talaga. Okay? Yung pagsunod niya sa Panginoon, yung pagiging disipulo niya. Okay? Yung pagiging ina niya. Ay, by the way, Happy Mother's Day po kahapon sa mga nanay na naririto. Diba? Okay. Kaya ang daming sinasabi sa kanya kasi sinalamin ni Maria para sa atin kung paano maging tunay na alagad. Kaya nga, hindi yung pag sinasabi nating sinasalamin natin siya doon,
hindi tayo nagsusuklay lang sa harap ng salamin. Tinitignan natin beyond the image in the mirror. Ano ba tayo bilang tinatakan ng Espiritu Santo upang magpatotoo sa Diyos? Ang tumatalo sa atin ay ang ating sarili. Hindi natin ginagamit o hinahayaang kumilos ang Espiritu sa atin. Hindi natin hinahayaan na ang mukha natin sa harap ng salamin na mukha ng ating Panginoon ay kumilos ayon sa Panginoon. Kaya malaking kasalanan talaga daw yun sa Espiritu Santo. Di ba? Alam niyo yung malaking kasalanan sa Espiritu Santo? Yung alam mo na, yung totoo, pero ang sinabi mo pa rin, kasinungalingan. Yung alam mo na yung tamang gawin, yung ginawa mo pa rin yung mali. Kasi nilabanan mo ang Espiritu na naririto. Di mo siya hinayaan. So, ang lumalaban sa Espiritu, tayo din. Mali po, no? Kaya nga, pag tinanong natin ulit sarili natin, bakit nagagawa ko pa rin ito? Ako, tinatanong ko din yan. Maharap ako, may altar ako maliit sa kwarto ko pag magdadasal na ako. Isipin mo lahat ng mali mo. Lord, ba't ko nagawa ito? Ano kayang sagot ng Panginoon? Pinanghinaan ka. Okay. Pero hindi yun sasabihin sa atin. May kapangyarihan ka. Lakas ka. Tignan mo ang sarili mo. Nasa sayo ang lakas ng Espiritu. Kaya ganun din ang ganun din ang treatment ko sa pagtingin sa sarili. Okay? Parang darating yung pagkakataon na kailangan pala labanan natin. Labanan natin ang masama kasi kaya natin. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Kaya nating labanan ang mali? Yes or no? Hoy, yes or no? Kaya nyo labanan ang mali, ang masama? Yes. Kaya nating labanan. Nasa sa atin ang Panginoon. Sinalamin na yan sa atin ni Maria. Ngayon pa may nagpapabless sa akin, Father, blessan niyo po yung bahay ko, paparamdam po. Sabi ko, miss ko naman kayo. Yun lang, natatakot na kayo. Hindi nyo pa kaya nilabanan yun? Hindi po, Father, nakakatakot po eh. Ano itsura? Hindi nakikita, Father eh. Walang basta may parang dumaan lang, ganon. Hindi, tignan nyo itsura, sabihin nyo sa akin, pag meron talaga, pupuntahan ko, lalabanan ko yan. Pero kung tinatakot yun ang sarili ninyo, tigilan nyo. Is ko naman sabihin nyo lang, kung sino ka mangisba sa mga espiritu ka, sa ngalan ng Panginoon, lumayas ka. You have the power to do that. Bininyagan ka. Ang problema kasi, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagdadasal, hindi ka nagkukumpisal, hindi ka nagkukumunyon, tapos may nakita ang aninong dumaan, natatakot ka na. But you have the power to do that. Okay? Tayo ay alagad. Kita niyo si Pedro, mga alagad, yung mga apostol, pagkatapos ng Pentecostes, doon, magpapalayos ng mga sa mga espiritu, nagpapagaling. Wala akong ginto, pero sa ngalan ng Panginoon, lumakad ka. Di ba? Kaya natin eh. Ako minsan natatakot pa din ako, no? Pag umarap na ako sa talagang pagsubok.
Sabi ko, Lord, pag umarap ako talaga sa talagang pagsubok, really, I need your help. But I know you have given me the power. At pag matatakot ako, titignan ko uli ang sarili ko sa salamin. Itong mukha na ito, na napaka-cute talaga, grabe. Andiyan dyan ang Panginoon. Nasa inyo, but also in me, who I receive because I am incorporated into Christ. Amen.